Seat height friendly lalo sa mga lady riders ngayon. Cruise control. Ang sarap din ito pang long ride. Habang umaandar, pwede ka mag-switch between automatic and manual mode. Gravity! Meron tayo ditong dalawa sa pinaka in-demand na cruiser ng Honda. This is the Rebel 500 and this is the Rebel 1100. In this video, papakita ko sa inyo yung difference nilang dalawa kung which one is the right for you. So, sumikat tong dalawang to, nakilala tong dalawang Rebel na to dahil sa kanilang looks na talagang stunning at bukod doon yung seat height nilang dalawa parehas na mababa para sa isang big bike. So, for a big bike, sila na yata may pinakamababang seat height. So, mas malaki yung wheels ni Rebel 1100. 130 by 18 yung harapan niya, 180 by 16 yung likod. While si Rebel 500, naka 120 by 16 and 150 by 16 yung likod niya. Yung headlight nila, almost the same, pero si Rebel 1100, meron siyang DRL sa side. So. Pero similar lang yung itsura nila. Magkamukha lang talaga yung headlight nila. Parehas na may apat na projector LED na pagka nilagay mo sa high, tsaka siya nagiging apat ang ilaw niya. Yan. Yung signal lights nila, same lang. Yung forma nila, actually, halos same lang talaga, kaya mahirap ma-distinguish pag bilang tingin. So, isa makikita mo rin dito, yung front forks nila, mas mataba yung kay 1100 and meron siyang parang black chrome. While yung disc brake naman nila, mas malaking rotor ni 1100 and mas malaki yung caliper niya. Design ng wheels nila magkaiba din. And syempre yung displacement nila ay magkaiba. Ang Rebel 1100 ay may 1083cc at may 86 horsepower. While si Rebel 500 ay may 471cc and 46 horsepower. Check naman natin yung seat height nila. Si Rebel 500 ay may 27.2 inches of seat height. Kaya kita nyo napakababa talaga niya. So medyo nakatupi yung tuhod natin dito. Sobrang lapat na lapat. Tapos check naman natin si Rebel 1100 which is higher pero konti lang. 27.5. So parang mga 0.3 inches lang yung difference nila. So again, flat-footed and nakatupi pa ng konti yung tuhod natin. Pero yun, mataas siya ng konting-konti lang talaga kay Rebel 500. And ipapakita namin sa inyo kung gaano talaga siya kababa at seat height friendly lalo sa mga lady riders ngayon. Alam niyo naman may mga celebrity tayo lady riders na naka-Rebel 1100. So dito na ngayon si OBR. Subukan niya ang Rebel 500 muna. With a height of 410. Flat foot na oh. Flat foot. Rebel 1100 with a height of 410. Yan, medyo nabibigatan. Ayan. So, hindi na siya flat-footed. Ang 410, medyo slight tiptoe, pero konti lang. So, nahihirapan siyang itayo mainly because of the weight. 220 kilos kasi ang weight ng Rebel 1100, while 190 kilos lang si Rebel 500. So, keep that in mind. 30 kilos ang difference nila. Parehas silang nasa left side ang ignition. So, makikita niyo yung panel dito. Inverted LCD monochrome. And sound check na rin natin to. So makikita nyo yung riding position, relax na relax, nasa harapan yung paa, kaya talagang long ride nito, sobrang relax. Pati yung seat niya, salo-salo ka talaga dito. Kaya iba ginagawa, nilalagyan ng mas mahabang handlebar para mas malapit. Kasi ito medyo naka-lean forward ka ng konti. So hindi siya sobrang upright na nakaganyan, parang adventure bike. Pero sobrang komportable pa rin niya. Dito naman sa Rebel 1100 is the same. Nasa left side yung kanyang ignition. Kung makikita nyo, may umilaw dito na HISS, meaning non Honda Ignition Security System, which is an immobilizer. So ito yung boot up niya. So mas marami siyang display, mainly because it's a dual clutch transmission and meron siyang riding modes dito. Tapos meron siya ditong handbrake, parking brake. So pag inakat nyo yan, ilaw dito. Ito yung indicator ng parking brake. And para ma-disengage, press nyo lang dito. So mapapansin nyo rito guys, wala siyang clutch dahil nga naka-dual clutch transmission. And dito sa left foot peg, wala rin siyang shifter. And ito guys, same din to sa XADV 750. Meron siyang auto and manual, tapos neutral and drive.
So kapag gusto mo nang mag-take off from stop, just simply press D and mag-engage siya sa first gear. So hanggang 6 speed to with dual clutch, so wala na tayong clutch. Pag nag-drive ka na, automatic under ka na. Ayan. And then pagka naka-stop ka na, pwede mo siya lagay sa neutral. Back to neutral and safe na kahit may makibomba sa'yo, hindi siya aandar. So para ka na naka-scooter mode kapag naka-automatic mode ka. And lastly, ito yung pinaka nagustuhan ko dito is ang kanyang cruise control. So pag pinress mo yan, iilaw tong cruise control icon. And then, papress mo tong set button para ma-activate siya kung anong speed ka na currently tumatakbo, ma-maintain mo na yung speed mo. So yun ang nagustuhan ko dito. Sobrang convenient at sobrang sarap i-long ride nito, guys. At dahil nga flat-footed tayo, yung isang advantages kapag flat-footed ka is madali siyang iatras. So, try natin. Ayan, pag nasa parking ka, sobrang daling iatras. Kahit na napakabigat nito, 220 kilo, pero kapag naka-flat foot ka, hindi mo ramdam na sobrang bigat niya. Again, kung hindi ka ganun kalakas or kasanay pa sa big bike, mas recommended ko itong Rebel 500 if talaga nag-i-start ka pa lang. Kasi bukod sa napakababa niya, is napakagaan niya. Imagine 30 kilo difference, talagang mas mababa siya. At hindi ka ma-intimidate. And yung isa pang difference nila is the fuel capacity. Yung gas tank ni Rebel 500 is only 11.2 liter, while si Rebel 1100 ay may 13.5 liter capacity. Isa pang difference nila is the suspension. May adjustable preload suspension itong si Rebel 1100. And meron siyang gas piggyback dito, kaya mas maganda yung kanyang suspension. Maganda yung play. And itong Rebel 1100 natin, meron na siyang konting accessories. Kagaya nitong gold runway na auxiliary light, crash guard, yung foot peg na CNC, and itong aftermarket horn na mas malakas na parang truck. So kagandahan po nitong nilagay na CNC na foot peg kasi yung stock niyan is parang sa mga naked bike. Usual na big bike na parang tangkay lang. So ito, talagang komportable ka. So parang ka nakaapak sa pedal ng kotse. So relax na relax yung paa mo dito. Pakita ko sa inyo yung gold runway, dimmable light. Ito yung aftermarket natin na busina. Ito na guys yung ating first ride dito sa 2022 Honda Rebel 500. So pag sinabing Honda Rebel, mukha siyang cruiser. Actually cruiser nga talaga siya. Tapos 2-cylinder siya and 500cc. Ang ganda, no? Glossy black. So macho macho. Actually all black nga talaga siya. Ang makikita mo lang sa kanyang silver, ito lang yung chrome na inner tube niya, itong gas cap, yung foot peg ng passenger, and yung mga tornilyo, halos lahat na black na, pati yung mags niya. Ganda ng pagka-black. So try na natin. Stock exhaust, tahimik. Ayan, so kagandahan nito guys, sobrang baba ng kanyang seat height, kaya sobrang relax ka dito. Feeling ko nga nakaupo lang ako sa mini bike, ganun. Malaki siya pero yung seat height niya baba. Kaya pag may mga nakasabay ka na scooter, eto Mio. Tignan nyo naman, may nakasabay tayo Mio. Mas mababa pa yung upuan natin. Samantalang sobrang baba na ng Mio. Akalain mo meron pa palang mas mababa sa Mio. Kahit na mukha siyang malaki, in reality, magaan lang tong Rebel 500. Napakaganda ng play na suspension, maganda yung ride niya. Yung kanyang rake, sabihin yung angulo ng front forks niya masyadong malayo papunta sa forward. Ibig sabihin nun is stability, mas stable siya. And then manipis lang din siya, kaya madali siyang isingit-singit. Yung brake niya, single caliper and single disc lang sa harap, ABS front and rear. Ito kagandahan sa mga 2-cylinder is the torque on low RPM. Ay, meron na siya agad torque. So yun, ganda ng hatak guys. Perfect para sa pang cruising. Gusto mo na matipid sa gas at higit sa lahat, hindi ganun kasakit sa bulsa nung SRP nya. Yan, try natin maneuver. Liko, maganda. Ganda rin liko nya. Yun nga lang, wala siyang tachometer, so tansyahan na lang yung RPM. So ang best way para matansya mo kung yung RPM is by feel and by hearing the engine. So mararamdaman mo lumalakas na yung vibration, parang umaayaw na yung engine, and that means mag-shift ka na. So hindi naman siya ginawa for spirited riding, pero so try nating hatawin siya ng konti kung kumusta. Rolling from third gear. Saglit lang siya mag 120, so okay na yun para sa most of the roads sa ating lugar sa Pilipinas. Ang sarap din ito pang long ride.
Yun nga lang sa passenger, hindi nga lang ganun kakomportable kasi may kaliitan yung passenger seat niya. So yun lang guys, ang kailangan nyo i-consider. Kung long ride nyo with passenger, hindi kayo kakomportable. Mas komportable yung rider kasi malapad yung puwan. Ganda ng puwan ng rider, lapat na lapat, tsaka malapad. Parang bucket seat, nakauka kasi. Unlike sa mga naked bike, sport naked, di ba? Sport bike, nakagitna lang siya, ganun, manipis lang. Ito, lapad pasalo Yung Courting Heart, so parang feeling ko kaya kong i-long ride talaga to. Komportable, walang sasakit sa'yo dito. Yung isa lang napansin ko is yung kanyang clutch cover dito sa may engine. Tumatama dun sa foot peg. Sana nilagay pa nila ng forward, no? Kung medyo mas forward pa, naiwasan sana yung makina. So yun lang, keep that in mind, natatama yung paa mo dito. Yan, tama dyan. Dyan kasi nakatapat Pamilya wala. Maluwag, di sa kanan lang. Sa may preno, medyo didikit. Pero maganda pa rin yun naman yung medyo nasa gitna, para may control ka pa rin during cornering. Kasi masyadong naka-front, parang hirap pumangking na ganun At dito try natin yung suspension sa lubak. Ayun, ganda talaga ng suspension, no? Hindi siya matagtag, maganda yung play, malambot yung play niya. Hey, what's up mga katingin? Ito na yung ating first ride sa 2023 Honda Rebel 1100. So pag sinabing 1100 ay na 1100cc displacement, ito yata yung same engine ng Africa Twin 1100 kasi same din sila ng transmission, which is the dual clutch transmission. Same silang, maliit yung passenger seat, pero this time lumaki yung pipe nito. Naka dual exit siya na exhaust. Overall, mas mahaba, mas tumaas yung seat height and mas bumigat. Pero gusto ko rito yung fuel tank niya, mas lumaki, mas naging macho. And weird, diba? Tuwing mag-switch ka, kailangan mo yung ko dito para ma-turn on mo siya. And then same yung controls niya, same sa XAD V750. Pero kagandahan nito, nagkaroon na siya ng cruise control. So first start, and then dito makakapili ka kung naka automatic or manual mode. Pero ako, mas gusto ko yung naka full auto. Lagyan natin sa drive. Sa kanya-kanya tayong preference. Pero di ba kaya ka bumili ng dual clutch transmission or DCT? Dahil gusto mo ma-experience yung wala ka ng kinakambyo-kambyo or kinaklatch. So same din sa mga SUV, di ba? Sa mga kotse ngayon, preferred na natin yung automatic kasi gusto natin, nagre-relax tayo. Pero ito, kung meron kang extra cash, magdagdag ka na ng medyo malaki, di ba? Almost double the price ni Rebel 500. Pero yun, dito naman makukuha mo yung gusto mong acceleration, power, and torque. Minsan naman sabihin mo hindi mo kailangan ng power, pero maganda yung nandyan lang siya, na pag emergency or overtaking, meron kang bubunuting power like this one. Woo! Ang lakas. Kasi minsan ma-outgrow mo na rin si Rebel 500, lalo kung mga expressway, super long ride, di ba? Yung talagang sobrang long ride na minsan walang katapusan, sobrang haba. Pwede ka nang magmabilis dun Ayun, di ba? Meron kang extra torque, sarap ng feeling, di ba? Yung hindi na-i-stress yung engine, hindi gaya ni si Rebel 500. May mga times na kailangan mo siyang pigain, so minsan nakababa yung engine. So kung meron ka lang naman extra budget, go for the 1100. Pero don't get me wrong, nagagandahan din ako kay Rebel 500 kasi sobrang sulit niya naman. Bang for the buck naman si Rebel 500. For the price, syempre mas sulit si Rebel 500 dahil same naman makakapag-travel ka, same naman na makakapunta ka sa gusto mong puntahan. Tapos meron ka pang capability na mag semi-automatic, which is meron kang plus-minus na shifter. Ang laki ng advantage nun, guys. Yun yung pinaka binabayaran dito kung bakit ka mag-shell out ng additional budget for the DCT and the extra 600cc. So malaki-laki din Woo! Parang ang gaan-gaan ng motor sa lakas ng sibat. Ganyan siya ka-nimble. Testing natin yung acceleration. Konting lubak dito. Ayan, ganda ng play. Showa suspension. Yung front niya preload adjustable, yung kanyang front forks. So maganda kahit paano, may adjustment ka magagawa. So yung kagandahan na naka 2-cylinder sa low RPM, lakas ng torque, bibigyan ka talaga ng kagad ng torque niyan. Kaya lang, on high RPM, ayan, 8,000 RPM lang kanyang red line. Madali siyang sumuko during top speed run. Pero city riding, stop and go riding, yun ang advantage ng mas baba yung kanyang torque. Braking is good, pero yun nga, mas maganda kung naka dual caliper sana siya. Naka big disc naman siya by the way, and 4-pot caliper.
DCT is smooth naman. So mamaya try din natin yung cruise control. So right now naka-automatic tayo. Para malaman mo kung automatic siya, meron dito D nakalagay. So that means drive. So kung gusto mo mag-manual, press mo itong A/M button na kulay gray, mawawala yung D. So meaning na naka-manual mode na tayo. Try natin. Yan. Nasa ilalim ng passing light yung switch, ayun na yung shifter plus button. Ayun, so anytime pwede ka na mag-shift ng gears. So mas kontrolado mo siya. Weird lang kasi nasa kamay. So parang nagbi-video game dito. So try ko mag-downshift. Lagyan natin sa second gear. Ayun. So napaka-snappy ng response ng shifter niya. So mas maganda to para sa akin. Mas maganda pala dahil kontrolado mo siya. Yun nga lang, may iniisip ka, nagbibilang ka ng gears. So yun yung downside naman nun. Pero during sporty riding, lalo na kung nasa twisties ka, napakahalaga. For example, kay Biang Tunnel or sa may Baler, mga twisties doon, napakahalaga na gamit ka nitong manual mode ng DCT, yung may plus minus button, kasi mas kontrolado mo siya. Kasi minsan di alam ni DCT kung gusto mo na mag-shift or kung pataas yung kalsada, ganyan. Dito pwede ka mag early shifting, yan. Pwede ka rin mag early upshift or early downshift, pwede mo gawin dito. Ayan, nasa 5 na tayo, baba tayo. 2 and 1. Mas maganda rin yung acceleration nito kasi masasagad mo yung RPM like this one. Sagad, second gear, third gear. Gravity. Pwede ka magtipid sa gas, lagyan mo na kagad sa top gear like this one, like this one, naka 6 gear na kagad tayo. So laking advantage. Tapos pagdating naman sa traffic, pwede mo na siyang ilagay sa automatic. So on the fly, habang umaandar, pwede ka mag-switch between automatic and manual mode. So ang ganda, no? Ito, tulad nito, nasa low speed na tayo, balik na tayo sa scooter mode, which is the full automatic mode. Ito yung button nya. Pag umilaw na rito yung cruise control, so ayan. So pag naka 50 ka na or 40 yan, pwede na. Cruise control na guys. Grabe, no? Walang hawak. So pinress ko yung brakes, tumigil na siya. So it's either brakes or gas. Override mo na yung cruise control. So pwede mo na siyang i-off ulit. So ganun kaganda guys. Sarap ng may cruise control. Pero syempre kung papipiliin mo ako, mas nag-enjoy ako dito sa Rebel 1100. And yung price difference nga pala nila guys is malayo din. Pero para sa akin, value for money, dito ako sa Rebel 500. While kung gusto mo talaga ng luxury at may sobra kang budget, dito ka na sa Rebel 1100. And so ayun guys, after ko gamitin itong dalawang to, wala akong masabi kundi napakasarap gamitin at nag-enjoy ako. Talagang chill ride. Pero kung gusto mo ng bakbakan, medyo makakabakbaka dito sa laki ng makina ng 1100. Itong 500 naman, chill ride pero maganda rin yung acceleration niya, maganda yung hatak. Talagang para sa akin, worth it itong dalawang to.